Lumalamig ang panahon, posible raw dumami ang magkaroon ng influenza-like illness. Kaya muling nagpaalala ang Department of Health para po makaiwas sa mga ito. Balitang hatid ni JP Soriano. Gagagaling lang sa ubot-sipon ng security guard na si Jeffrey matapos maulanan nitong mga nagdaang bagyo. Nahawa pa niya ang kanyang pamilya na kasama sa bahay. Napakahirap po kasi actually hindi ka makakakilos pag kailangan sa araw-araw kumita. Isa si Jeffrey ayon sa Department of Health sa mga nagkaroon ng influenza-like illness o ILI na inaasahan daw tumaas matapos pumasok ang northeast monsoon o amihan sa Pilipinas. Ito yung diagnosis sa mga sintomas na kahalintulad ng trangkaso tulad ng ubo at sipon, lagnat, pamamaga ng lalamunan o sore throat at pananakit ng katawan. Pero pwede ring indikasyon ng ibang sakit tulad ng COVID-19 na mayroon pa rin hanggang ngayon ayon sa DOH. Pero ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, di lang daw malamig na panahon at ang pag-uulan kaya nauuwi sa pagkakasakit. It's actually dahil kulob ka sa isang room with people, one person coughing, hawa-hawa na kayo ng acute respiratory infection. Sa datos ng DOH, nitong Setyembre umabot sa mahigit 100,000 kaso ang influenza-like illness o ILI na naitala mula Enero hanggang August 2024 pa lang. Dahil pinakadelikado raw ang ILI sa mga matatanda, sila raw ang binabantayan ng DOH. Yung elderly, pag natamaan ng respiratory illness, magiging pneumonia, mauospital, pwede pang mamatay. So we take care of the high-risk people. Ganun din yung very small children. Paalala ng DOH sa publiko, alalahanin ang mga natutuhan nating pag-iingat noong COVID-19 pandemic para makaiwas sa mga nakakahawang sakit gaya ng ILI. Kapag may respiratory illness, magsuot ng face mask para hindi ka makahawa. Ugaliin din ang paghuhugas ng kamay at ang paggamit ng hand sanitizer. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.